Handa na ba kayong lahat? Nagkakaisa tayong lahat para sa Uniteam BBM Sara. Nandito na ang Agila at ang Tigre. Pagkakaisa ang mithiin ng Uniteam para sa ating bansa. Mula sa norte hanggang sa timog, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tigre man na panglupa o Agila man na panghimpapawid, walang makakapigil sa matibay na samahan at pagkakaisa ng Uniteam. Pagbubuklurin ang magkakaiba, pag-iisahin ang buong bansa tungo sa umagang kay ganda. Alam niyo po ang tambalang Uniteam ni BBM at Mayor Inday ay talagang malaki ang suporta sa ating mga nasa industriya ng kultura at sining. Kaya naman po, ganun na lamang ang kanilang pagmamahal sa artistang Pilipino. Pilipinas! Philippine Arena! Handa na ba kayong lahat? Inabangan ng buong Pilipinas ang kanyang pagtakbo. Lahat tayo nagdiwang ng nagsanib puwersa, ang pinakamalakas na Agila at Tigre, ang pinakaastig na Agila ng Davao. Magingay tayo para sa ating susunod na Vice Presidente ng Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte! Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo lahat. Maaari na po kayong maupo. Welcome po sa aking concert. 5 kanta po ang hinanda ko para sa inyong lahat. Magiging masaya ang gabi natin. Assalamualaikum, madayaw ug maayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Let me express my utmost gratitude to my mama and the entire family, to President Rodrigo Duterte. Thank you for showing us the way. Tuhugpong ng pagbabago, to lakas Muslim, Christian Muslim Democrats, to former President Gloria Macapagal Arroyo, to all the parallel groups, and to my backroom staff support, daghan kayong salamat sa inyong tanan. At sa inyong lahat, mga kaibigan ko, maraming salamat sa inyong pagdalo sa Proclamation Rally. Sa kabila ng mahigpit na health protocols, nagpunta kayo at nagpakita ng suporta sa Bongbong Marcos, Sara Duterte Uniteam.
bumiyahe galing Northern Luzon, galing Visayas, galing Mindanao. Marami ang kanina pa nanditong umaga sa arena. Apo, BBM, and I are truly humbled for your strong support. Kasama namin ang Uniteam Senators na lahat ay may dalang lakas na tumulong sa ating bayan. Sherwin Gatchalian, Mark Villar, Gibo Teodoro, Herbert Bautista, Jinggoy Estrada, Loren Legarda, Harry Roque, Dante Marcoleta, Migs Zubiri, Gringo Hunasan, and Larry Gadon. Ito po ang Uniteam Senators. Pero meron din po akong mga kaibigan na tumatakbong senators na kahit politika man o wala, ay magiging kaibigan ko pa rin sila. Robin Padilla, Sal Panelo, Cheese Escudero, Guillermo Eliazar, Jojo Binay, JV Ejercito, and Joel Villanueva. The past 2 years have been very challenging for all of us. Dahil kung ano man ang problema na meron tayo noon, pinalala ito ng pandemya. Pero nandito pa rin tayo, buo, buhay, at patuloy na lumalaban sa hamon. At umaasa na may magandang kinabukasan na darating. We shall move forward. We will live with COVID, and we will bounce back like never before. We offer you a tandem endowed with wisdom and experience. Palagi akong tinatanong, bakit si BBM? Dahil naniniwala ako sa kakayahan niya na mamuno bilang Pangulo. Napatunayan na ito ng kanyang malawak na karanasan bilang local chief executive at bilang legislator. The kind of experience we need not only to sustain the growth and development spurred by the current administration, but also to bring a more prosperous future. We must protect President Bongbong Marcos. Dala ko ang experience sa pamumuno. Davao City is now the 4th most competitive city in the country. At wala kaming utang. Davao City is debt-free. We have been awarded the best city police office with no human rights complaint. And we brought down the decades-long guerrilla movement in Paquibatot District in 4 years. Sa aking paglilingkod, ginagawa ko ang natutunan
mula sa aking mga magulang. Dapat pantay-pantay ang lahat. Walang mayaman, walang mahirap, walang babae, walang lalaki, walang bata, walang matanda. Lahat tayo ay Pilipino. Mas madaling magkaisa kung lahat tayo ay pantay-pantay ang pagtingin at pagtrato sa isa't isa. Isa puso natin ang paglilingkod. Una sa Diyos, pangalawa sa bayan, pangatlo sa pamilya. That in all things it shall be for God, country, and family. Sa Mahalin Natin ang Pilipinas Ride, nakarating kami sa iba't ibang lugar at komunidad sa Pilipinas. Kasama na dito ang mga lugar na tinamaan ng Bagyong Odette. Nakita namin first hand ang hirap ng pinagdaanan ng ating mga kababayan. Despite the overwhelming support of our government and the private sector. Pero walay mo pildi sa Pilipino. Parang pagmumotor sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. Lisod. Pero we can do better. Government can do better. We shall stand tall, united, and resilient. Ang gusto nating lahat, trabaho at hanap buhay para sa karamihan. Kalidad na edukasyon para sa mga kabataan. At mapayapang pamumuhay. Tatlo lang. Pero hindi ito madali. At hindi po tayo susuko. Magpupursigi po tayo. Dahil mahal natin ang Pilipinas. Mga kababayan, let us all be eagles. We shall fly, soar, fight, and win. Mahalin natin ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Daghang salamat. Sukran. Mabuhay ang ating susunod na Vice Presidente, Mayor Inday Sara Duterte! Dumating na po tayo sa pinakahihintay na parte ng ating programa. Ang dahilan ng ating pagkakaisa. Pero bago ang lahat ng yan, maaari po ba muli? I-practice po natin ang tamang protocol ng IATF. Inaanyayahan po ang lahat na muli umupo sa kanilang mga assign na upuan. Maraming salamat po. Patuloy din po nating i-observe ang social distancing. Maraming salamat. Philippine Arena, handa na ba kayo? Ang
pagkakaisa. Kaya naman kasama niya ang sambayanang Pilipino na naniniwala sa kanya. Ang pinag-uusapan, ang nangunguna, ang pilit na ibinabagsak, ngunit lalong namamayagpag. Ang pinakamainit na kandidato sa pagkapangulo ng Pilipinas. Salubungin natin ang ating nag-iisang pambato, ang Tigre ng Norte, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap sa buong unit team. Ngunit bago po ang lahat, nais kong sabihin na ako po ay ang pinakamapalad na presidential candidate dito sa halalang ito. Dahil ang aking naging partner, ang aking naging Vice President ay ang pinakamagaling, pinakamahusay at bukod sa lahat, may matibay na panindigan sa pagmamahal sa Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte. Binabati ko po kayong lahat. Alam ko po na marami sa inyo ay malayo pa ang pinanggalingan. Ngunit kayo po ay naghanap ng paraan upang makapanayam na at makasama ka namin kayo dito ngayong gabi sa aming proclamation rally. Noong una po ako nagpahayag ng aking balak na ako ay tatakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay sinabi ko ako nagpahayag na ako'y tatakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay sinabi ko na ako'y tatakbo dahil ang aking layunin, ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ang pagkakaisa ay naging adhikain ko dahil sa aking tapat na paniniwala na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang upang tayo ay makaraos na dito sa gitna ng krisis na nasaan tayo, sa gitna ng krisis ng pandemya, sa gitna ng krisis ng ekonomiya na dala rin ng pandemya. Kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng Pilipinas, lahat po ng nangyari sa atin,
lahat ng kahirapan na dumating, lahat ng sakuna na inabutan ng ating mahal na bansang Pilipinas, tayo po ay nakaraos lamang dahil tayo'y nagkaisa. Hinarap natin lahat ng kahirapan. Hinarap natin lahat ng sakuna. Hinarap natin lahat ng krisis na isang buong loob, isang Pilipinas na nagkakaisa, na nagmamahalan, na nagtutulungan. Alam naman po natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano kalalim ang pagmamahal sa ating bansa, ay isang tao lamang. Hindi kaya ng isang tao na iangat ang Pilipinas. Kahit na ang buong pamahalaan, kung pamahalaan lang, ay hindi pa rin kayang nag-iisa ng magbabago sa ating bansa. Kahit naman yung mga mayayaman na korporasyon, kung sila lang ang aasahan natin, hindi rin nila kayang nag-iisa. At ang mamamayang Pilipino ang siyang nangangailangan ng tulong ngayon. Ngunit, pagka tayo ay magkapit-bisig at sabay-sabay na inihahandog sa ating mahal na Pilipinas ang ating galing, ang ating sipag, ang ating husay, marami po tayong magagawa, malayo po ang ating mararatangan. Kaya naman po, napakagandang halimbawa ang tambalan ng Marcos Duterte. Dahil po, kung ang isang tiga-Norte at ang isang tiga-Mindanao na magkabilang dako ng Pilipinas ay kayang magsama at magkaisa, sa aking palagay naman, kaya natin ipagkaisa ang buong Pilipinas. Mula nung una naming pahayag ang aming balak, mula nang aming inihayag ni Inday Sara ang aming balak na tumakbo bilang presidente at vice-presidente, kami po ay umiikot sa buong Pilipinas at aming isinisigaw at aming ibinabalita sa ating mga kababayan ang mensahe ng pagkakaisa. Ang mensahe ng pagkakaisa na tinatanggap ng mainit ng ating mga kababayan. Hindi naman siguro katakataka ito dahil nasa puso, nasa ugali ng Pilipino ang maging mabait. Hindi naman tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Ang hanap lang natin ay magkaroon ng disenteng buhay para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para sa ating bansa. At sa pag-iikot natin ay nakita natin na mainit ang pagtanggap ng taong bayan sa mensahe ng pagkakaisa. Hindi naman po magugulat ang mga nakikita at naririnig natin dahil po kailangan na natin ibalik ang ating ugaling na pagmamahal, ang ating ugali na makabayanihan,
hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi dapat na rin natin isabuhay ang ating pagmamahal at pagkakaisa sa ating lipunan. Yan po ang pangangailangan ngayon. Yan po ang hamon sa ating bawat isa para sa nangyari para sa ditong panahon ng krisis. Nung sa aming pag-iikot, sa aming pagdadala ng mensahe ng pagkakaisa, ay dahang-dahang naririnig natin mula sa taong bayan ang sagot sa mensahe natin. Nagsimula po ito sa parang bulong lamang na halos hindi mo pa marinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, ang tinig ng boses ng Pilipino ay palakas ng palakas hanggang ito ay nagiging sigaw ng pagkakaisa. At ang sigaw ng ating kababayan, kasama kami sa pagkakaisa. Kasama kami sa kaunlaran. Kasama kami sa pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Kasama kami sa pagpaganda ng Pilipinas. Kaya po, ang akin nakikita na ang layunin ko, ang pangarap ko sa Pilipinas ay layunin din at pangarap ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya't ang aking sinimulan na isang adhikain ay nagkaroon na tayo na tinatawag na kilusan ng pagkakaisa. Ang kilusan na pinagsasama natin lahat ng Pilipino, pinagbubuklod-buklod natin ang galing at kakayahan ng lahat ng Pilipino para sa Pilipino. Ipagpatuloy po natin itong natin nasimulan na kilusan ng pagkakaisa. Ipagpatuloy natin ang pagtulong natin sa bawat Pilipino dahil nasa ugali natin. Ang Pilipino kapag nakita ang kapwa Pilipino na naghihirap ay tutulungan. Ang Pilipino kapag nakikita na nangangailangan ng tulong ang kapwa Pilipino ay maghahandog ng kanyang kamay upang makadulot man lang ng konting ginhawa. Ito ang nasa puso ng bawat Pilipino. Kaya't ipagpatuloy natin itong kilusan ng pagkakaisa. Dumadami na tayo, sama-sama na po tayo, nagkikita, nagkakasundo. At kahit na hindi tayo magkasundo sa lahat ng bagay, siguro naman mapagkakasunduan natin na tayo, mahal natin ang Pilipino, mahal natin ang Pilipinas. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Ipagpatuloy po natin itong kilusan na ating sinimula.
ipagpatuloy po natin, ipinagbubuklod-buklod ang ating mga kababayan para sa kabubuti ng ating kababayan at para sa mga naghihirap at nanghihingi ng tulong sa ating lahat. Lahat po sa atin na dumaan ng pandemya ay nakasubok ng kahirapan. Wala pong Pilipino na hindi nangangailangan ng tulong. Kaya dapat na po na tayo ay magkaisa. Dapat na po ay pagpatuloy ang ating kilusan hanggang tayo ay makatagumpay. At hindi tagumpay lamang ng halalan sa Mayo, kung hindi ang tunay na tagumpay ng pagkakaisa muli ng sambayanang Pilipino. At kapag nakamtan natin itong tagumpay ng pagkakaisa, makikita po natin ang ating mga kababayan na makabalik na sa kanilang trabaho, na may pera ulit sa kanilang bulsa, na mapakain nila ang kanilang mga anak, mapaganda nila ang kanilang tinitirahan, at kaya na nilang magbayad sa lahat ng mga pangangailangan na pang-araw-araw. At bukod sa lahat, na makapagbigay tayo ng pag-asa sa bawat isa na ang ating magiging kinabukasan ay mas maganda sa ating pinanggalingan. Huwag po tayong titigil dito sa ating kilusan na ito. Ipagkaisa po natin ang buong Pilipinas, pagandahin po natin ang ating minamahal na bansang Pilipinas, at tayo ay sama-sama po tayong babangon muli. Maraming salamat po, at mabuhay ang Pilipinas! Ang susunod na presidente ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Ang Pilipino ay ako. Palakpakan po natin ang ating susunod na Vice Presidente, Mayor Inday Sara Duterte. At ang susunod na Pangulo ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama rin po natin sa entablado ang susunod na First Lady Lisa Marcos. Ang mga anak
Jan, Vince, and Sandro! Huwag po natin kalilimutan sa darating na Mayo, Uniteam BBM Sara! Mahalin natin ang Pilipinas at sabay-sabay tayo babangon muli! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Uniteam! Maraming salamat! Pero gusto nilang makisaya sa ating programa. Maraming salamat. Diretso na po tayo. Ang susunod nating senatorial ball. Markadong-markado sa akin. Malapit po sa puso namin ito. Kaibigan namin at talagang masasabi namin, isa sa pinakamagandang katangian niya ay napaka-mapagkumbaba. Hindi nagsasalita, pero sumisigaw ang gawa. Hindi alam ng marami na naging mambabatas na po ang ating susunod na kandidato. Dating congressman na marami nang ginawa para sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Lalo pa natin siyang nakita ang husay at galing nang naging secretary siya ng Public Works and Highways, kung saan bumulusok ang infrastruktura, trabaho at kabuhayan. Yan ang ipinagmamalaki ng ating number 62 sa balota. Palakpakan nating lahat, Sec. Mark Villar! Panahon ngayon, kailangan natin si Mark Villar. Mark Kabuhayan. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa akin. At sa lahat po ng ating mga kaibigan sa Mindanao, Visayas, Luzon, at marami din tayong mga kaibigan dito. Natutuwa po ako at nakikita ko na tayo nagkakaisa para sa ating susunod na Pangulo, President Bongbong BBM Marcos. At ang ating susunod na Vice Presidente, Mayor Inday Sara Duterte. At syempre, ang aking mga idol, ang mga kasama kong idol ngayon, mga magagaling, mga matatalino. Kaya napakalaking karangalan po para sa akin na maging bahagi po ng Uniteam. Lahat po ng senador, palakpakan po natin silang lahat. Bilib na bilib ako sa kanila. Pasensya na po, wala naman po akong speech. Pero gusto ko lang ikwento sa iyo
ang mga naranasan ko, na experience ko bilang secretary ng DPWH. Alam niyo po, nung sinumula namin ang Build ni President Duterte, napakaraming problema. Nakita namin yung mga infrastruktura, marami pong hindi pa tapos, marami pang mga kalsada na hindi pa malinaw yung alignment. Nung nakita ko yung problema at malit lang ang budget dati na nakalaan para sa infrastruktura. At nung nakita ko yung problema, na-realize ko kaagad na kung ako lang, kung si Mark Villar lang, hindi ko kakayanin. Kaya kinuusap ko po lahat ng mga departments, lahat ng mga agencies na kasama sa Build program. Dahil alam ko naman na kung ako lang, hindi ko kakayanin, kailangan ko ng tulong ng lahat. Kaya masasabi ko talaga, kung gusto natin ipagpatuloy ang Build program, kailangan natin magkaisa. At kaya napakaganda ng mensahe ng ating Pangulo, ang susunod na Pangulo, BBM. Napakaganda ng mensahe niya na kailangan natin magkaisa. May napanood akong interview at sinabi niya, tinanong siya kung anong tingin niya sa ibang kandidato. Ang sabi niya, ayaw niyang awayin yung mga ibang kandidato dahil kailangan din natin ang tulong nila kung tayo magiging matagumpay. Kaya para sa unity, napakaganda ng mensahe nila na ito ng panahon para tayo ay magkaisa. Huwag na tayo makipag-away sa isa't isa. Tayo ay isang bansa. Nakikita ko ang buong Luzon, Visayas, Mindanao. Narinig ko ang boses ng taong bayan. At ang sigaw nila ay para kay BBM at Inday Sara. At ako po, para sa akin po, tinanong po ako dati sa aking mga interviews, ba't ko tinanggap ang trabaho, ba't po ako naging secretary kung tutusin, hindi ko naman kailangan. Pero ito yung ginagawa po natin ngayon, hindi naman para sa atin, para sa ating mga anak, para sa susunod na generation. Yung Build, lahat po ng mga programa na nasisimulan ni President Duterte, kailangan po natin ng mga leaders, na yung mga unifying leaders katulad ni BBM at ni Inday Sara Duterte. Kaya para sa akin, sa Mayo, ipaglalaban ko po si Inday Sara Duterte, ipaglalaban ko po si Bongbong Marcos dahil naniniwala po ako na pag tayo nagkaisa at pag sila po ay naging presidente, vice-presidente, hingiti po ang langit sa ating bansa. Maraming salamat po. Mabuhay po ang unit team. Mabuhay ang susunod nating vice-presidente, Inday Sara Duterte. Mabuhay po ang ating susunod na presidente, Bongbong Marcos. At mabuhay po ang Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ka, number 62 sa balota, Sec Mark Villar! Dumating na ang kailangan nyo palatandaan nyo na ito na mabubuklod ang mga tao para sa layunin. May nakikita po ako dun sa likod na yon. Mukhang masyado na ang bonding. Pwede po bang maghiwa-hiwalay muna? Alam kong nagmamahalan tayong lahat. Pero pwede po ba? Social distancing naman dyan. Okay. Para tuloy-tuloy po ang ating programa. At gayon na rin po nang nandito sa gitna. Alam ko pong talagang close na close ang bawat isa sa inyo. Talagang nagmamahalan. Pero pwede po ba? Hiwa-hiwalay muna para sa ating IATF protocols. Para magtuloy-tuloy po. Alright! Ang ating susunod na kandidato ay isang abogado. Hindi lang abogado, kundi isang matapang, may paninindigan, at walang inuurungang abogado. Isang tunay na taga-suporta ni Apo BBM at pamilyang Marcos. Sino pa nga ba ang galit na galit sa mga hindi matatalino? Number 29 sa balota, Attorney Larry Gadon!
Thank you, Tony. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako ay nagpapasalamat na kayo ay naririto upang suportahan ang BBM Sara Unit Team, 10 ng aking mga kasama sa Senado. Nagpapasalamat din ako na nandito ang aking boss, si President Gloria Macapagal Arroyo. Ma'am, maraming salamat. No? At nahaharap ang ating bansa sa matinding krisis. Dahil dito sa pandemya, milyong Pilipino ang nawala ng trabaho. Daang libo rin ang mga OFW na pinauwi na naghahanap din ng hanap buhay. Ano ang gagawin natin? Kailangan maglikha tayo ng trabaho. At ang paglilikha niyan, kailangan magkaroon tayo ng micro-industrialization. Ang aking isusulong sa Senado kapag ako ay naihalal sa pamamagitan ng inyong tulong. Ako ay maghihikayat, gagawa ako ng batas na maghihikayat sa mga negosyante na magtayo ng mga maliliit na pabrika sa mga bayan-bayan upang ang ating mga kapwa Pilipino ay hindi na kailangan pa ng mga ibang bansa at upang mabigyan natin sila ng permanenteng trabaho, hindi yung endo ng endo. Yan ang aking gagawin. At ang pangalawang aking panukala, marami akong panukala, pero gusto ko magkaroon tayo ng infrastruktura na talagang makakalutas ng ating taon-taon na suliranin ang matinding pagbaha. Ano ang gagawin natin dyan? Kailangan magpatayo tayo ng mga bagong water catchment system. Yung mga dams, kasi ang nangyari, pagkatapos umalis ni Presidente Marcos, wala nang naging proyekto para sa pag-iimbak ng tubig. Pagkatag-ulan, matindi ang baha na inaabot natin. Nakakamatay ng tao, nakakasira ng bahay, nakakasira ng kabuhayan. Kapag tayo ay mayroong water catchment system, mababawasan natin ang problema sa pagbaha. Dahil ang tubig na dumadaloy sa bundok ay mapupunta sa mga dam. At pagka tag-init, tayo ay nakakaranas ng matinding pagkukulang sa tubig. Kapag meron tayong mga bagong dam, hindi na magiging problema ang inumin at ang tubig na ginagamit sa mga bahay-bahay. At ang matindi pa nun, ang kagandahan, pwede itong maging bagong source ng energy. Yung mga turbines, magkakaroon tayo ng murang kuryente na manggagaling sa mga bagong water catchment system. Yan ang aking mga panukala na gagawin. Marami pa akong panukala. Yan ay mapapanood nyo sa aking Facebook, Attorney Larry Gadon at Attorney Larry Gadon 2022. Isang malaking karangalan na ako ay mapabilang sa mga sikat, mga batikan at magagaling na mga senador. Si Attorney Larry Gadon, isang pribado na tao. Hindi ako government official. Hindi ako artista. Hindi rin ako boxing champion. Hindi ako anak ng mga politiko. Pero naririto ako. Maraming salamat, BBM at Inday Sara, sa inyo paghihirang sa akin na maging membro ng BBM Sara Unit Team. At makikita ninyo, wala akong mga higante, wala akong higanting billboards, wala akong nagkalat na poster, wala akong advertisement sa radyo at sa TV. Dahil ang aking adhikain, ang aking advertisement ay nandyan sa inyo mga puso. Nandyan sa inyo mga puso sapagkat ako ang #1 na Marcos loyalist. Ako ang unang tagapagtanggol ng mga Marcoses, lalo na ni BBM. At ngayon, ako ay magiging tagapagtanggol ng BBM Sara Unity. BBM, Bongbong Sara, Bongbong Sara. Ang sabi ni BBM, sama-sama tayong babangon muli. Ang sabi ko naman, sa pagbangon, may solusyon. Si Larry Gadon. Maraming salamat.
Bago po tayo magpatuloy, muli, sundin po natin ang IATF protocols. Maraming salamat po at social distancing. At binabati na rin natin ang lahat ng nasa Twitter dahil trending BBM Sara 2022. Tara na wag na magpabago pa, dahil ito na nga. At syempre, maraming salamat dahil trending din ang inyong lingkod. BBM Sara, BBM Sara, I love you! BBM Sara, BBM Sara. Magpapatuloy po tayo. Siya ang kasalukuyang Congresswoman ng Antique at House Deputy Speaker. Ang tanging Pilipinang top-notcher sa 2 senatorial elections, tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan at higit sa lahat ay isang alagad ng pangangalaga ng kalikasan. Gumawa ng batas para sa libreng college education at para sa mga maliliit na negosyo. Number 40 sa balota, Senator Loren Legarda. Loren Ligarda. Loren Ligarda. Loren Ligarda. Isang mainit na pagbati. Ako po si Loren Legarda. Malugod ko pong binabati si former Senator at Presidential Aspirant Bongbong Marcos at si Mayor and Vice Presidential Candidate Sara Duterte, ang aking mga kasamang senatorial candidates at mga taga-suporta ng Uniteam. Apo BBM, bilang isang pinalaki ng isang Ilocanang nanay Feli, kaisa ninyo ako sa inyong hangarin na magkaisa ang lahat ng Pilipino na may isang layunin, mapaunlad ang ating bansa na bumangon ng muli habang tinatahak ang daan patungo sa pandemic recovery na naaayon sa pangangalaga ng kalikasan. Inday Sara, bilang isang Inday Loren ng Antique, hinahangaan ko rin ang inyong tapang at prinsipyo bilang isang batang babaeng leader. Bilang principal sponsor at author ng MSME Law, binibigyan ko po ng halaga ang inyong advokasya para matulungan at mabigyan ng economic empowerment ang mga sektor ng mga maliliit na negosyo hanggang sa barangay level. At noong 1998, sa first term ko sa Senado, nilunsad ko ang Loren sa bawat barangay. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa aking kakayanan bilang isang mambabatas. Sa loob ng 3 termino bilang senador, tinaguyod natin ang mga batas at programa sa edukasyon, sa kalusugan, kabuhayan, kultura, agrikultura at kalikasan. Ngunit hindi pa po natatapos ang ating layunin na mas marami pang matulungan na bumangon mula sa kahirapan, lalo na at tayo ay nasa gitna ng pandemya at ang ating tinatawag na climate crisis. Patuloy po nating sinusulong ang paghahanda laban sa mga sakuna para hindi na tayo maundoy, mayolanda, masendong, mapablo, Mayulises at Ma-Odette. Patuloy din po nating papalakasin ang ating mga lokal na pamahalaan hanggang barangay para sa mas aktibong pamimigay ng mga social services, lalo na sa pagbibigay ng trabaho at pangkabuhayan. Ito pong aking layunin kung bakit ang mga batas na natatagpo natin gaya ng PESO Law Public Employment Service Office ay ating inaamendahan para po maibaba ang serbisyo hanggang sa barangay level para mapadali ang paghahanap ng trabaho at sinama na rin natin ang pagtulak ng entrepreneurship para magkaroon ng sariling hanap buhay ang ating mga mamamayan. Sinusulong din po natin ang batas na nag-institutionalize ng mga livelihood programs ng ating pamahalaan gaya ng Dole Pangkabuhayan, ang shared services ng DTI, ang Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Patuloy din nating sinusulong ang clean at renewable energy para sa ating seguridad, kalusugan at kalikasan. Ilalang po ito sa mga panukulang batas na alam nating makakatulong upang makabangon ang ating mga komunidad. Kaya't naman nais kong patuloy na isulong ito.
Nakikiisa ako sa masigasig na pagsusulong ni Apo BBM at Inday Sara ng sama-samang pag-unlad ng walang napag-iiwanan. May pundasyon ng pagkakaisa at may layuning tungo sa pag-unlad. Ito po si Loren Legarda. Madamo gid nga salamat, maraming salamat, isang lunti ang Pilipinas sa ating lahat. Number 40 sa balota, Senator Loren Legarda. Ang susunod natin ay cute na cute. Siya ay naging 2-term senator at naging mayor din. Malawak na ang karanasan sa serbisyo publiko at kinilala rin bilang one of the most productive at prolific lawmakers dahil sa mga na-file niyang mahigit 600 na bills and resolutions. Ang tunay na anak ng masa, hashtag Jinggoy Cutie number 27, Senator Jinggoy Estrada! Ay, Jinggoy Estrada tayo. Ay, Jinggoy Estrada tayo. Ay, Jinggoy Estrada tayo. Magandang hapon po, Pilipinas. Sa ating mga kababayan Ilocano, naimbag nga malem, kada kayo amin. Sa ating mga kababayan Cebuano, mga Bisaya, maayong hapon sa inyong tanan. Sa ating mga kababayan taga Zamboanga, Buenas tardes. Sa ating mga kababayan Waray, maupay nga kulop. Sa ating mga kababayan Pangasinense, maabig ya ngarem. Sa ating mga kababayan Kapampangan, mayap gat panapon. At sa ating mga kababayan Bicolano, Diyos marhay na hapon sa Indugabos. At sa ating mga kababayan Muslim, Assalamualaikum. Una-una, nais ko pong magbigay pugay sa ating dating Pangulo, President Gloria Macapagal Arroyo, aking best friend na nanonood din, Senator Bong Revilla, Senator Francis Tolentino, mga gobernador, mga congressman, mga punong bayan, punong lungsod, mga vice mayor, mga konsehal, at aking mga kasamahan sa ilalim na unity team. At siyempre, ang susunod na maging pangalawang Pangulo ng ating bansa, walang iba kundi si Mayor Inday Sara Duterte. At ang ating magiging Pangulo, walang iba kundi si President Bongbong Marcos Jr. At siyempre, nais ko rin pumpatiin ang aking mga magulang na kasalukuyang nanonood ngayon through Facebook, dating Pangulong Joseph Estrada, at ang aking ina, dating Senadora Loy Ejercito Estrada, at nandyan po ang aking pamilya. Mga kaibigan, inulit ko, magandang hapon po. Mr. President, Madam Vice President, my fellow senators from the unity team, sa ating mga kababayan na nakikiisa sa amin dito sa Philippine Arena, isang magandang gabi ho sa inyo lahat. Ibang klase talaga ang ating Pangulo at ating pangalawang Pangulo dahil sila lang po ang nagpasama-sama ninyo ang mga Pilipino mula sa norte hanggang Bisaya at hanggang Mindanao. At dahil sa inyo, panalo po ang pagkakaisa, panalo ang sama-sama, at panalo ang unity team ni BBM at ni Inday Sara. At nagpapasalamat po ako na napili ako bilang isa sa mga senador na susuportahan ng unity team. Dahil naniniwala ako na kailangan natin na sama-samang bumangon para sa ikaunlad ng ating bansa. At naniniwala ako na itong samahan na magbibigay pag-asa sa bawat Pilipino na nalugmok sa kahirapan dala ng pandemya. Higit sa lahat, buo ang aking pananalig na dito nyo lang matatagpuan
ang sagot sa inyong mga daing at ang solusyon sa inyong mga problema. Sama-samang pagbangon, sama-samang pag-unlad, sama-sama para kay BBM at kay Inday Sara. Mga kaibigan, mga kababayan, hindi po kaila sa inyo ang mga dagok na pinagdaanan ko sa aking buhay. Naranasan po akong gipitin. Naramdaman ko po ang hirap na walang matakbuhan at naging biktima din ako ng maling paratang at panghuhusga. Ngunit, ni minsan ay hindi ko naisip na sumuko. Hindi ko naisip na siguro tama na, hanggang dito na lang ako. Bakit? Gaya ninyo, isa akong Pilipino naniniwala na sa pagbangon mula sa pagkakadapa, nakasalalay ang ating tagumpay. Mga kababayan, hindi po ako anghel. Malayo ako sa pagiging perpekto. Pero ang kalidad ng aking trabaho ay garantisadong sigurado ramdam ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi ko sasabihin mabait ako, pero hayaan nyo na lang ang mga natulungan ko ang magsabing ako ay mabuting tao. Huwag natin hayaan na tuldukan ang hirap at pagsubok ang ating buhay. Huwag tayong makikinig sa mga taong naninira at nagsasabing hindi natin kaya. Huwag tayong susuko dahil nandito na. Kasama natin ang magbibigay ng umagang kay ganda sa bawat Pilipino na gaya ko, na gaya ninyo, na gaya natin lahat. Mga kaibigan, handog ko sa inyo ang isang plataforma na tatak, Jinggoy, dahil sa loob ng 12 taon ay napatunayan ninyo na ako ang naging boses ng manggagawang Pilipino sa Senado bilang chairman ng Senate Committee on Labor, Employment, and Human Resources Development. Nakipaglaban po tayo para sa kasambahay, Special Program of Employment of Students, or yung SPES na tinatawag. Mike ba ni Dilima yan? At yung PESELO, nagbigay suporta tayo nagbigay suporta tayo sa mga ahensya ng pamahalaan na nakaalalay sa ating mga manggagawa gaya ng DOLE, POEA, OWA at iba pa. Higit sa lahat, nanguna po tayo sa pagliligtas sa ating mga overseas Filipino workers na nakaranas na maapi sa ibang bansa at sa mga kababayan natin dito na sinaktan at minaltrato. Noon at ngayon, tuloy ang laban ko para sa manggagawang Pilipino. Trabaho para sa lahat, trabaho may dignidad. Karapatan ng mga tatay na magkaroon ng tuloy-tuloy na hanap buhay. May pandemya man o wala. Karapatan ng mga nanay na makapaghanap buhay sa loob ng kanilang bahay sa bilang tulong pantustos sa inyong panggastos. Karapatan ng mga kabataan na magkaroon ng trabaho na angkop sa inyong pinag-aralan at kakayahan. Karapatan ng ating mga seniors o mga senior citizen na mabigyan pa ng pagkakataon na muling magtrabaho dahil marami sa inyo ang malakas pa at maabilidad. Nandito tayo para sa inyong lahat. Trabaho para sa lahat, trabahong may dignidad. At para sa ating mga overseas Filipino workers, alam ko po ang hinaing ninyo, hindi sapat na sahod, kulang mga benepisyo, kaapihan, pang-aabuso at pangmamaltrato. Nandito tayo para muling ituloy ang ating laban. Hanggang senador ang inyong lingkod, hindi po ako makakapayag na may Pilipino na pagsasamantalahan sa ibang bansa. Ako po ang inyong magiging kampi sa bawat manggagawang api. Ito ang pangako ko
At ito ang magiging laban ko. Trabaho para sa lahat at trabaho may dignidad. Ngayong gabi, 3 kaming anak ng mga Pangulo ng Pilipinas na nagsama-sama sa isang entablado. Dala namin hindi lamang ang pangalan ng aming mga magulang, kung hindi ang pangarap nila para sa isang maunlad na Pilipinas at para sa inyong magandang kinabukasan. Mga tunay na anak ng bayan at ng Diyos, dinudurog ng mga kalaban, ngunit binubuo ng inyong pagmamahal. Sana po ay muli ninyong ibigay sa amin ang tiwala na inyong pinagkaloob sa kanila. Nandito ang ating Vice Presidente, si Inday Sara Duterte, na bilang mayor ng Davao ay hindi matatawaran ng sipag at galing. Bilang abogada ay pinaglaban niya ang mga naapi. Tiyak ako na sa pamumuno ni Inday Sara, makikita ninyo ang tatak Duterte na inyong minahal, maasahan, may prinsipyo at malapit sa nangangailangan. At nandito rin ang ating magiging Pangulo, walang iba kundi si Ferdinand Bongbong Marcos, na walang ibang hangad kundi ang makita na sama-sama tayong babangon. Siya ang magbubuklod sa ating lahat. He will unite us regardless of our political differences sa ilalim ng kanyang pamumuno. We will have a united Philippines, sama-sama nagkakaisa. Alam nyo, pag manalo po si Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte, wala na po yung kulay red, wala na yung kulay green, wala na rin kulay blue, wala na kulay orange. Ano pa? Lalong wala na yung kulay pink. Lalong-lalo na wala na yung kulay dilaw. Pag manalo silang dalawa, sama-sama na lahat ng mga kulay na yan para bangon ang ating bansa. Mga kababayan, ipinagmamalik ko na bahagi ako ng samahan na muling magbabangon sa manggagawang Pilipino. Mahal namin Pangulo at Pangalawang Pangulo, sama-sama tayong babangon para sa Pilipinas at para sa bawat Pilipino na umaasa sa ating lahat. Panalo na tayo. Panalo ang bayang Pilipinas. Muli, ako po ang inyong lingkod, dating Senador Jingo Estrada, numero 27 o 27 sa balota, nagpapasalamat ng buong puso at muling humihingi ng inyong suporta. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senator Jingoy Estrada, number 27 sa balota. And last, but definitely not the least, siya po ang Deputy Speaker natin sa Kongreso, representante ng Sagip Party List. May akda na mga batas para sa libreng tuition fee sa state universities and colleges, libreng irigasyon para sa magsasaka at ang train law. May laban tayo sa kanya, number 43 sa balota, Congressman but soon to be Senator Rodante Marcoleta. Marcoleta sa Senado, Marcoleta sa inyo'y magseserbisyo, malalagot ang mga mapangabuso. Marcoleta sa Senado, di naman bilang patong-patong na problema, mas lumigat dahil sa maling sistema. Huwag kang matakot, ito na ating pag-asa. Mga minamahal naming mga kababayan, makasaysayan po ang araw na ito dahil ngayon sa dakong ito ay magaganap at mapagtitibay ang isang kasunduan. Isang mahalagang tipan sa pagitan ninyong mga mamamayan
at sa panig ng mga kandidato na nangangakong magsisilbi sa inyo ng buong katapatan. Ang BBM Sara Tandem na pinangungunahan ni Bongbong Marcos at Sara Duterte at ang kanyang mga piniling mga kandidato bilang senador na tutulong sa kanilang dalawa upang balikatin ang isang maselan na pananagutan ng paglilingkod sa inyo at sa ating bayan ay humaharap sa inyo ngayon. Ang susunod na Pangulo at pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Bongbong Marcos at Sara Duterte, ay naglunsad po ng isang kilusan na nanghihikayat sa bawat Pilipino ng tunay na pagkakaisa, pagtutulungan at pagdadamayan. Hindi po kasi magagawa ng dalawa ang tunay na paglilingkod kung hindi tayo magtutulong-tulong. Ang kilusan na kanilang inilunsad ay walang puwang ang puot at galit. Walang puwang ang paninira. Walang panlilinlang. Walang pagbabalat kayo. Walang pagkakampi-kampi. Kasi po ang ating bayan ay dumaan at ngayon ay dumadaan pa sa pinakamaigpit at pinakamabigat na pagsubok sa kanyang kasaysayan. Isang tunay na pagkakaisa, pagdadamayan, pagbibigayan, pagmamalasakit sa bawat isa, ang tanging paraan at solusyon upang ito ay ating malampasan sa tulong ng may kapal. Wala po akong nalalaman na isang bansa sa daigdig na nagtagumpay o umunlad na ang batayan ay pag-aaway-away at pagkakawatak-watak. Marami pong problema ang ating bansa. Kailangan po nating maibaba ang presyo ng kuryente sa bansang ito. Bakit po? Ang pangunahing layunin ng batas ay ibigay ang kuryente sa presyong abot kaya. 21 taon na po ang nakararaan, ngunit ang presyo ng kuryente ay hindi abot kaya. Sa makatwid, hanggat hindi natin naibababa ang presyo ng kuryente, patuloy na nilalabag ang batas na ito. Kailangan po natin itaas ang kalidad ng public education. Sumadsad na po ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Kahit ano pong gawin ng Pangulong Duterte, pinagmalasakitan ang lahat ng kanyang dapat gawin, ngunit merong pabaya sa pamahalaan. Kailangan po nating itaas ang productivity ng agriculture sector sa ating bansa. Mayaman ang lupa, ngunit mahirap ang magsasaka. Malawak ang ating karagatan, ngunit nag-iimporta pa tayo ng galunggong. Hindi po tama ito. Kailangan po nating ituloy ang mabuti at magandang programa ni Pangulong Duterte at alagaan natin yung iba upang sa ganun, yung magiging bunga nito ay pakikinabangan natin sa kinabukasan. Ito po ay malaking hamon sa akin, isang malaking karangalan na maging kasama po ako sa kilusang ito.
Ito po ang kilusang pinagsama ng isang simulain ni Bongbong at ni Sara. Wala ka nang hahanapin pa. Mga kababayan, ako po si Dante Marcoleta. Hindi sikat, ngunit maglilingkod ng tapat. Hindi po lingid sa inyo. Ako po ang pangunahing pinili ni Pangulong Duterte para masama sa senatorial slate ng PDP Laban. Hindi rin po lingid sa inyo. Ako po ang first pick ng BBM Sara Tandem na masama sa kanilang senatoriables. Kung ako po ang number 1 sa listahan ng nakaupong Pangulo at sa susunod na Pangulo at ang aking pong bilang sa balota ay 43. Ang ibig sabihin po nito, nakahanay ang numerong 143. Ano po ang kahulugan ng 143? I love you too. Sa totoo lang, sobrang mahal ko kayo. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Number 43, Rodante Marcoleta. Halina't magkaisa para sa isang team. Ngayon po ay narinig na nating lahat ang Uniteam Senatorial Slate. Palakpakan po muna natin silang muli. At bago tayo magpatuloy sa ating programa, muli pinaalalahanan po natin ang ating mga kababayan. Maaari po ba mag-social distancing tayo? Ayun. At sundin po natin ang IATF protocols. Maraming salamat po.